Good evening everyone! Welcome po sa ating live stream minsan pa. At I do believe, about this ay naghihintay na rin. And lahat tayo excited sa ating mga salita ng ating Panginoon. At samahan niyo po kami, At hayaan natin na ang mga salita ng ating Diyos na buhay ang siyang patuloy na magministeryo sa bawat isa. But before that, let's all pray. Let's all pray. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Aming buhay na Diyos. Diyos ng langit at lupa. Diyos na nagkatawang tao. Inalay ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig niya sa sangkatauhan. Diyos na namatay at nabuhay muli at ngayon kasama ka namin. And that is your very presence, Holy Spirit. Sa oras na ito, hayaan mo, aming Panginoong Yesus, wala kaming itataas kundi ikaw. Walang lulwalhatin kundi ikaw. Again, take control, Holy Spirit, mula sa umpisa hanggang sa matapos ito. Maging sa aming mga papuri, mga awiting pagsamba, tanggapin mo po ito bilang aming pagmamahal sa iyo dahil naranasan namin na una ka nagmahal sa bawat isa. Sa'yo lamang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. We're gonna worship the Lord. Thank you, Lord. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone.
you are our resting place, your very presence, O God. Thank you, Lord, once again, sa banal mong Espiritu na kasama namin sa lugar na ito. And even sa mga viewers, we believe, Lord God, ikaw ang siyang kasama nila. And right now, Heavenly Father, papasalamat kami sa hawak po naming elemento na simbolo ng iyong katawan at dugo na inialay mo para sa amin. Salamat, Panginoon, dahil itong tinapay na ito yung katawan mo na nagtira-piraso para sa amin upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kagalingan at kalusugan sa aming mga pisikal na katawan. Jesus, nararanasan namin ang kalusugan mo sa bawat araw. Kaya, Panginoon, we're so grateful and thankful sa oras na ito kung papaano mo sinabi na gawin namin ito bilang pag-alala sa iyo. Now, Jesus, whatever the benefits of the cross, sa oras na ito, tinatanggap po namin. Kapatid, dito sa mga pinapay, patuloy na tignan ang katawan niya yung nagpira-piraso ay para ikaw ay magkaroon ng kagalingan at kalusugan. Salamat po muli ang Panginoong Yesus. Kainin niyo nga ito, wika ng ating Panginoong Yesus bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Ito ba yung simbolo ng dugo mo? Dugo na naglinis ng lahat ng aming kasalanan. Nagpabanal sa amin kung bakit malaya kami nakakalapit sa iyo. Dahil sa ginawa mo para sa amin, Panginoong Yesus. Salamat po, Diyos. Hindi na kami natatakot lumapit sa iyo, kami mga nagpag-isa. Dahil alam namin, hindi ka laban sa amin, pagkus ikaw ay panig sa amin. Maraming salamat po sa inyong banal na dugo. Inumin niyo nga ito, wika ng ating Panginoong Yesus bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayo kumain. Thank you, Lord. Paano po tayo magre-respond kaya, no? O paano natin i-deal yung situation sa buhay natin minsan kapag dumating yung point na, iniwan ka o sabihin na natin na-discourage ka, somebody walk out on you and naging dishonest yung iba o sabihin na po natin na nagkaroon ka ng masasabi nating pain yan sa puso mo, no? O lungkot, nararanasan. Marahil minsan po kapag nararanasan natin yung sa buhay natin at sabihin natin sa Panginoon na, Lord, ayoko na. Di po ba? Hindi po bang magkukwit na ako, lalayo na lang ako, I'll just walk away, I'll just quit, dahil nasaktan ka, and then nalungkot ka, Pero alam niyo po sa gabing ito po ang nais kong sabihin, bilang mga anak ng Diyos, bilang follower of Christ, alam niyo po ba, hindi po masasabi po natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagkukwit, hindi nag-give up. No? Kaya po sa gabing ito, ang ating topic ay magatan po natin, don't quit, keep going on. Don't quit, keep going on. Marahil pwede po minsan yung pag dumating yung situation sa family, masasabi natin sa mga anak, o kaya sa trabaho, ayoko na, nalayo na ako, hindi ko na kaya to. No, sa situation po ng ating mga buhay, o pwede rin din po sa ministry, sa paglilingkod sa Panginoon. Pero alam niyo po, yan nga, a reminder sa ating lahat that we don't need to quit. We need to keep going on. Na po? At pag-aaralan po natin ngayon ang isang follower
na ating Panginoong Jesucristo, talagang naranasan niyang lahat ng paghihirap. Pero isa po siya sa masasabi po nating a man of God na nag-i-encourage po, no? At basahin po natin yung 2 Timothy 4:1-8. Basahin po natin ito pong story na to, no? Ito po ay paalala po ni Apostle Paul kay Timothy, isang batang pastor o lingkod ng Diyos, a leader sa isang church na kung saan dumaan din po siya sa mga pagsubok bilang isang lingkod ng Diyos. And imagine nyo po, si Paul na nasa bilangguan, no, kasalukuyan, na kung makikita po natin yung sitwasyon ng buhay niya, paano pa siya mag-i-encourage, kung dun sa point na even, kung titignan mo siya, he himself ay discouraged. Kung titignan mo, pero alam niyo po, kailanman si Paul hindi siya talaga na-discourage sa pinapagawa po ng Lord sa kanya. Kaya dito po, sumulat po si Paul kay Timothy na nakababata po, o masabi nating bata pa lang siya na tinawag na maglingkod sa Panginoon. Ito po ang paalala po ni Paul kay Timothy. Basahin po natin 2 Timothy 4:1-8. Sabi po niya, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. At sabi po niya, hikayatin mo at pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, sabi po niya dito, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto lamang nilang marinig. Ayan po, minsan po nangyayari po yan, yung mga gusto na lang po nilang marinig, no? Ang gusto na lang po nilang pakinggan, yung maganda sa tenga, ika nga. Nasabi po niya dito, and verse 4, sabi po niya, ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo, sabi po niya dito, ang mga kahirapang dumarating. Sabi po niya dito sa iyo, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tubdin mo ang iyong tungkulin bilang, sabi po niya dito, tagapaglingkod ng Diyos. At sabi niya, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Napakaganda po ng sinabi ni Paul. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, sabi po niya, na araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. You know, paalala po ito ni Apostle Paul kay Timothy. You know, kasi po alam ni Paul na darating nga po ang panahon, no, na kung saan, yun nga, nakakaranas na din po si Timothy na mga kapagsubukan bilang lingkod ng Diyos. And nais po talagang ituro o paalalahanan ni Paul na, kumbaga makikita mo po dito, yung alam ni Paul yung gantimpala ng pagsunod sa ating Diyos no matter what it takes, no matter what the situation is. No? At si Paul po, kung titignan natin, masasabi nga natin na paano kaya nakayanan ni Paul na mag-encourage pa kay Timothy. Yaring siya ay nasa loob po ng bilangguan. At basahin po natin yung 2 Corinthians 11:22-30.
Okay, 2 Corinthians 11 to 22-30. Okay, tatabi ko na muna. And before that, I hope may mga Bible din po tayo dyan. And sa nakita ko po dito kay Paul, no, the reason kung bakit po nakayanan din po niyang mag-encourage even sa situation niya, discourage siya. Aware po siya na sa presence ng Lord yung presence ng Lord ay nasa kanya. Do you believe in that? Aware siya. Yung awareness po ng presence ng Diyos sa kanya. Kumbaga, alam po niya hindi po siya nag-iisa. Alam niya po, kasama niya ang Diyos. No? Kasama niya ang Diyos na tumawag talaga sa kanya. And I do believe yun po yung isa po siya sa rason kung bakit si Paul ay kaya po niyang mag-encourage kahit sa mga panoong naranasan po niya ang mga bagay na pahirap sa kanya, mga pag-uusig sa kanya. And alam ko po lahat tayo dumaranas ng mga ganong sitwasyon sa buhay. Ulitin ko, dumarating dun sa point na hindi mo nakakaya yung mga situation sa buhay. Pwede po sa finances, pwede rin yan sa healing, no? Minsan may sakit ka, parang nasasabi mo na give up na ako, parang iniisip mo na wala nang pag-asa, wala nang kagalingan, even yung provision. Again po, pinag-aaralan po natin yung buhay po ni Paul dito. Kung the reason kung bakit po siya naging matatag. And kung bakit po talaga masasabi po natin lubusan po, puspusin po talaga siyang sumunod dun sa panawagan po ng Diyos sa kanya. Yun nga po, it is because of the presence of God na nasa kanyang buhay. Kaya kung makikita po natin, basahin po muna natin yung sinasabi ko kanina, 2 Corinthians 11, 22-30. Basahin po natin ang sabi ni Paul dito. 2 Corinthians 11, 22-30. Ang sabi po niya dito, sila ba'y Hebreo? Ako man. Sabi niya dito, ako man. Sabi niya, mga Israelita ba sila? Ako rin. Sabi po niya dito, lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako may mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal, sabi po niya dito, makailang ulit akong, sabi po niya dito, nabilanggo, hinagupit ng maraming beses. Tingnan po natin yung mga naranasan ni Paul dito. Hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Tapos sabi po niya sa 23, 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaiatlo kong naranasan, makatatlo kong naranasan ang sabi niya mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot, magdamag, akong lulutang-lutang sa dagat. And 26, sabi po niya, sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko, Hudyo at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom, at uhaw. Natikman ko ang, sabi niya dito, maginaw, ngunit wala man lang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw, ang sabi niya, ang mga iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Tingnan niyo po, si Paul, na masasabi po nating nakaranas ng matinding pagsubok. Kumbaga, isa po siyang example na dapat po nating tignan, no? Na bilang isang
nakipag-isa kay Kristo. Kasi po, I do believe lahat po tayo, dumarating nga po tayo sa mga point na kapag nakakaranas na tayo ng mga persecution, yung mga pagsubok sa buhay natin, o kaya nga po, yun na nabanggit ko kanina, sa mga sitwasyon, ibang sitwasyon ng buhay natin, dumarating po talaga tayo sa point na parang ayaw mo nang tumayo, parang nanghihina ka na, tama po ba? Nagkukwit ka na. Pero ulitin ko po, paalala po, the reason kung bakit si Paul ay nanatili po talaga siyang na sumusunod o hindi siya nag-quit, talagang hindi po siya nag-give up, it is because nandoon yung awareness niya that the Almighty God was with him. Ulitin ko po, the awareness that the Almighty God was with him. Alam po niya yon. Nasasabi talaga ni Paul sa sarili niya na nasa akin ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Yung nasa akin ang presensya niya. Nangako siya na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Ano? I do believe po yun ang mga pinanghahawakan ni Paul at alam din po niya na naniniwala siya ng ang Espiritu Santo ay nasa kanya. Alam niyo po ba, as long na tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos at saka sa mga ways po niya, tunay nga pong hindi po tayo dapat matakot. Dahil kasama po natin ang ating Diyos na buhay. And ano pa po ba? Alam ni Paul, kumbaga, yung kalakasan ng Diyos ay nasa kanya. Ulitin ko, he experienced the strength of the Almighty God. No? Na-experience po niya yung kalakasan ng buhay na Diyos. At I believe na yung pong word na when I am weak, He is strong. Alam po niya yon. No, kapag dumarating yung point na nanghihina po siya, alam niya na malakas ang Diyos sa kanya. At sa kanya din po nagmula, yung sabi niya, I can do all things, Philippians 4:13, I can do all things. Ano po? Through Christ who strengthens me. You know? Magagawa ko ang lahat ng bagay. Bakit magagawa niya ang lahat ng bagay? Kasi alam po niya na ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa kanya. Alam niyo po, when we draw strength from ourselves, talaga pong manghihina tayo. But remember, kapag alam mo na yung strength ng Lord nasa iyo, hindi ka talaga mag-give up. Kaya naniniwala po ako, yung pong naranasan ni Paul ay yung lakas na galing sa Diyos. Kaya paalala po, sa bawat isa na nanonood, never give up. Never ever give up or never quit. Kasi pag alam mong yung strength na meron ka ay galing sa Diyos, patuloy ka niyang palalakasin at patuloy ka niyang patatatagin. Kaya nga sabi niya sa Ephesians 6:10, di ba sabi niya doon, inumpisahan ni Paul, sabi niya, be strong in the Lord. Be strong in the Lord and the power of His might. Be strong in the Lord. Sabi niya, that you may able to stand against the wiles of the devil. Sabi po niya, be strong in the Lord. Bago niya sinabi yung mga yung masasabi nating baluti, sinabi muna niya na, be strong in the Lord. You see, doon siya kumukuha ng lakas sa Diyos. And alam po natin yung binanggit ni Paul doon sa Ephesians 6. Hindi po ba? Ay yung sabi niya, isuot nyo, sabi niya, yung helmet of salvation sa ating isip, you know, and the belt of truth. Ano pa? The breastplate of righteousness. The gospel of peace. You know? At bago binanggit ni Paul ito, sinabi muna niya sa kanila, be strong in the Lord. So, ulitin ko po, kapag alam mo ng strength ng Lord ay nasa iyo, hindi po papasok sa isip natin yung mag-give up na ako. Hindi ko kaya. Bagkus, kapatid, kakayanin mo yan. Hindi ka mag-give up. Hindi ka mag-give up sa anak mo, sa asawa mo, sa negosyo mo, ano man yan.
Even sa ministry, hindi ka mag-give up. Alam niyo po ba, hindi naman iaalaw ng Lord na, mangyari ang mga bagay o harapin natin yung mga bagay o ma-experience natin yung mga bagay na hindi kanya bibigyan ng kalakasan. Naniniwala po ba kayo doon? Talagang bibigyan at bibigyan kanya ng kalakasan. Kung inalaw po ng Diyos na makita mo yon, ma-experience mo yon, o kaya masasabi po natin, naranasan mo nga, nandun po yung kalakasan ng Diyos. Sapat po yung lakas niya. No? Sapat ang kalakasan ng Diyos. At I do believe sa mga bagay din pong nangyayari, no, kapag tayo nakakaranas ng mga ganito, it is the opportunity po para makita po natin ang Diyos po talaga natin ay buhay. Ano po? Ang Diyos po natin ay makapangyarihan. No? Kapag dumaranas po tayo ng mga ganon, talagang masasabi natin sa mga pagsubok na yan, Lord, tunay kang makapangyarihan. Tunay kang dakila. At sa mga ganong paraan, makikita mo din talaga na alam mo yung puso ng Lord, no? Yung punong-puno talaga siya ng biyaya. Punong-puno talaga siya ng pag-ibig and habag. Kaya kapatid, ulitin ko, He's not gonna allow you kumbaga na harapin mo ay mga bagay o may experience mo yan kung hindi kanya bibigyan ng kalakasan. Sapat ang Diyos, sapat ang kalakasan ng Diyos na binibigay niya sa atin. The question is, paano kaya ako magkakaroon ng courage para, malampasan ko itong mga bagay na ito aside doon. Alam niyo po, tunay nga bilang isang mga nakipag-isa kay Kristo, kapag wala ka talaga mga salita ng Diyos o pinangahawakan, darating po talaga manghihina ka. Kaya huwag po natin kalimutan na kailangan po natin ang salita ng Diyos. No? Kailangan po nating panghawakan ng mga salita ng Diyos. Halimbawa po, nandun ka dun sa lowest point ng buhay mo. You wanna give up. Kapag binasa mo yung salita ng Diyos, bigla kang i-remind ng ating Panginoon through His Word that God will cause all things to work together for our own good, no? Sa mga nagmamahal sa atin. Yung ba marirealize mo, Lord, kahit pala itong mga bagay na nangyaring ito na hindi ko masagot o hindi ko maunawaan, masasabi mo pa rin na, I know, Lord, You will cause all things to work together for good. Lahat ng mga bagay na nangyayari, kahit di ko maunawaan ito, dahil alam mo mahal kita, alam ko, at the end makikita ko, You will turn it all for good. Yun po ang ating mga pangawakan. No? Huwag po natin bitawan ng mga salita ng Diyos. No? Iukit po natin sa ating mga puso ang kanyang mga salita. Amen? At patuloy lang po tayong magtiwala sa kanyang mga salita. And tandaan po natin ito. I do believe, yun nga po, si Paul, alam din niya kung bakit siya naglilingkod sa Diyos. Kasi, alam niya tinawag siya ng Diyos eh. You know? Kaya dapat po tayo magkaroon ng ganun, yung assurance po natin dun sa will po niya sa buhay natin. Kasi hanggat hindi po natin nauunawaan na tinawag po tayo ng Diyos para dun sa kalooban niya, madali po tayo talagang mag-give up. Pero alam niyo po ba, si Paul alam niya. Sabi nga po, He sent me to preach the gospel. So it means, alam niya na sinugo siya ng Panginoon. No? Para ihiyag ang mabuting balita. Kaya kahit anong naranasan niya, wala po talagang nakakapag-stop sa kanya. Alam po ni Paul yun. Meron po siyang assurance of, yung pong assurance of His will, no? Sa buhay niya. Alam niya, ulitin ko, na tinawag siya ng Diyos. Yun yung will ng Lord. Kasi He was really sent to preach the gospel. Kaya pag alam mo po, na, yun nga, kalooban ng Lord dito ako tinawag, hindi ka mag-give up. At hindi ka panghihinaan ng loob. Kaya nga sabi nga po sa Acts 13:47, kung makikita po natin dito, ang sabi po niya, I place you as a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. You see? Ito po si Paul. Alam po niya exactly na siya na dating makasalanan at ngayon ay tinawag ng Diyos. No?
pinabanal. Alam po niya yung pagliligtas ng Diyos sa kanya exactly na I call to preach the gospel para ako'y magbigay ng liwanag sa mga hentil. Alam po niya yon. No? Kaya po kahit anong maranasan niya, nireject siya, they treated him so badly. Ulitin ko po, pag alam mo yung assurance mo, yung will ng Lord sa buhay mo, hindi ka mag-give up. No, you will keep keeping on. Okay, so how many times po ba sa buhay natin na talagang nag-try tayong mag-give up? Alam niyo po, sa totoo lang kapag dumarating na tayo dun sa mga puntong mas patindi yung pagsubok, naniniwala po ba kayo na may mas malaking naghihintay na galing sa Diyos? Ang mahirap po kasi sa atin kapag nandun na tayo sa mga point talaga na mahirap na. Hindi mo bang nandun ka na no? Magiging maayos na lahat, magiging successful na lahat, tapos nandun na yung breakthrough. Tapos bigla kang huminto. Naniniwala po ba kayo kapag dumarating ang matinding mga challenges sa buhay that you feel like giving up or quitting, naniniwala po ba kayo doon na kasi nga may nakahandang malaking bagay ang Diyos? Kaya alalahanin po natin ang paalala po ni Paul, no? At kung paano po siya sumunod na tiwala sa Diyos. Kaya tandaan po natin, ilagak lang po natin ang ating buong tiwala sa Diyos. Kung paano sabi nga niya, di po ba sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. At na nakukuha pang mag-rejoice talaga ni Paul. No? Nakukuha po niya magsaya. Tayo po kaya kumusta? Dumarating po sa mga punto na kapag talagang bigat na bigat ka na, parang hindi mo na kayang tumayo, hindi mo na kayang ngumiti. Tama po ba? Pero si Paul, dito po sa Philippians 1:12, binanggit po niya dito, even po nando siya sa prison, sabi niya, but I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel. Gusto ko malaman ninyo, ang sabi ni Paul, na ang mga bagay na nangyari sa akin, sabi po niya, it turned daw po para maalaganap ang mabuting balita. Imagine niyo po, nasa kulungan na, still, nagiging pagpapala pa siya sa mga tao sa kulungan. Nag-encourage po siya doon. Hinayag po niya mabuting balita tungkol kay Kristo, yung pag-ibig ni Kristo, yung biyaya niya. Hindi po talaga siya nalupay pa, hindi siya nag-give up. Nag-encourage po siya, kahit nasa bilangguan po siya. Nagsimula po siyang makinig sa Diyos kung ano yung dapat niyang isulat. Alam niyo po ba kung hindi lumaban si Paul? Kahit sa mga pagsusulat po niya, di po ba he was the one, kumbaga nagturo po sa atin about sanctification. Ano po ba? About righteousness. Sinulat po ni Paul yan. At alam po natin, kung nag-give up si Paul, malamang, hindi po natin alam yung standing natin. Kaya po pala na talagang, buong tapang po talagang nag-tiis si Paul. Nagpakatapang, hindi nag-give up. Kasi alam niya ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Alam niya tinawag siya ng Diyos. At kahit sa mga pagsubok, nakukuha niyang magsabing, rejoice in the Lord always. I say, rejoice. Kaya naniniwala po ako, tinuturuan tayong lahat ng ating Panginoon. Ulitin ko, kapag nandun na tayo sa mga sitwasyon na napakabigat, tanungin natin ang sarili natin, ano bang will ng Lord sa buhay ko? Saan ba ako tinawag? As a believer, ako ba yung quitters? Ako ba yung madaling mag-give up? Ako ba yung manlulupaypay? Tandaan po natin, ulitin ko. Kapag alam mo na nasa iyo ang presensya ng Diyos, kapag alam mo nasa iyo ang kalakasan ng Diyos, kapag alam mo na tinawag ka ng Diyos, ulitin ko po, hindi ka manlulupaypay. At hindi ka mag-quit. So, we will keep rejoicing. Ano po ba? We will keep rejoicing and we will keep thanking the Lord. Kasi alam naman po natin na,
ah, yung mga panlulupay-pay po natin, panandalian, talagang kapag alam mong, Lord, when I am weak, then you are strong. Ay, naku, mararanasan mo po talaga ang kalakasan na nagmumula sa Diyos. No po? So, yun po ang nangyari kay Paul. Kahit nasa jail po siya, talagang nawin niya ang maraming mga tao doon. At nagturo siya talaga na nagsulat po siya. No? So, wag po natin kalimutan din na, yung mga minsan inaalaw talaga ng Lord na parang umiyak ka, mag-groan ka, ika nga. Kasi nga, alam niya, after that groaning, once sa kanya ka kumuha ng lakas, nandun na ang naghihintay ng breakthrough para sa bawat isa na nagtitiwala ng lubos sa kanya. Kaya tandaan po natin, kasama natin lagi ang Diyos. Ano po ba nagtula kay Paul para hindi siya mag-give up? Alam niya may reward. Alam po niya na may reward. Alam ni Paul na may reward. Sabi nga po niya sa 2 Timothy 4:8. Okay? Alam po ni Paul na may reward na nagmumula sa Diyos. Basahin po natin. 2 Timothy 4:8. Yung binanggit po niya kanina. Ano sabi niya? Ulitin ko lang po. Paano pagkasabi ni Paul dito? Sabi niya, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. Napakasarap po, no, na kapag tayo mismo nasasabi natin ito o sa harapan din ng Panginoon. At sabi niya, at sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Napakasarap po, ano. Alam po ni Paul yun. Alam niya na ang araw ng paghuhukom, ang magpuputong sa kanya ng korona ay walang iba kundi ang Diyos. At ito nga po, sabi ni Paul, hindi lamang sa kanya, pati daw sa mga nananabik ng muli niyang pagparito. Alam niyo kung bakit po si Paul hindi siya nag-quit? Kasi alam niya may reward. Alam niya lahat ng ginagawa niya ay may reward. Sa bawat pagtatagumpay, sa bawat pagsunod niya sa Diyos, may reward. At alam naman po natin ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Hindi po tayo taga rito. No wonder, sabi po niya sa Colossus nga, di ba, sa isip ninyo ang mga bagay panlangit, hindi ang mga bagay panlupa. Sapagkat namatay na kayo. At ang tunay na buhay ninyo ay nakatago na sa Diyos kasama ni Kristo. At kapag daw po siya ay pararangalan din daw po tayo kasama niya. At makikihati sa kanyang kalwalhatian. Napakasarap po na alam ni Paul na may reward na naghihintay sa kanya. Yung may pangako ang Diyos na sa lahat po ng ginagawa niya, alam po niya hindi masasayang. Kaya naman po, kanina binasa natin yung sa 2 Corinthians kung paano niya naranasan yung mga pagsubok. Siguro po masasabi natin, Lord, hindi ko pa naman naranasan yung naranasan ni Paul. Pero napakaganda po talaga ng masasabi nating foundation ni Paul na nakuha po niya, no? Yun nga po, alam niya kasama niya ang Diyos. Ganon din po kayo, mga nakipag-isa kay Kristo. Kaya wag kang mag-give up, kapatid. O wag kang mag-quit. Keep going on. Kasama mo ang Diyos. Nasa iyo ang kanyang kalakasan. Panghawakan mo lamang ang mga salita niya. No? Wag mong bibitawan ang mga salita niya. Ulitin ko, wag mong bibitawan ang mga pangako ng Diyos. Hanggat hindi ito nagaganap, wag mong bibitawan, kapatid. Yung mga pinanghahawakan mo na parang ngayon sinasabi ng kaaway, asa na? Wala ka naman nakikita pa. Huwag mong bitawan ang mga pangako ng Diyos. And keep rejoicing sa bawat araw. Keep rejoicing. Dahil nasa atin ang strength niya, dahil nasa atin ang presence niya, andyan ang mga salita niya, keep rejoicing. No? Huwag keep rejoicing at alalahanin mo, ulitin ko, yun nga po, merong reward na ipinangako ang Diyos sa bawat isa.
I hope po sa bawat isang naririto, tayo po ay may natutunan sa gabing ito. No? Kung paano, masasabi ko po talaga bilang anak ng Diyos, hindi po kalooban ng Diyos na mag-give up tayo o mag-quit tayo. Kasi, nandyan siya lagi sa ating tabi. At hindi lang yon, siya po yung tumutulong sa atin na talagang, kasi nga He promised that He will always with us. He will always guide us. Kaya siya po yung tumutulong sa atin para i-encourage niya po tayo, para i-strengthen po niya tayo. Kaya kapatid, ulitin ko, hindi mo man nauunawaan yung mga bagay na nangyayari ngayon sa'yo, tumingin ka lang kay Kristo. Sabihin mo, Lord, hindi ako mag-quit. Hindi ako mag-give up. I will keep going on dahil kasama kita. Dahil ikaw ang aking buhay. At alam niyo po ba, kapag alam mo na yan Diyos na nasa iyo ay makapangyarihan, ulitin ko po, alam naman din ng Diyos sa mga bagay na, may mga bagay na kahinaan ng isang tao. Pero tandaan mo po, kapag alam mo nga makapangyarihan ng Diyos, alam mo wala siyang hindi kayang gawin sa buhay natin. He will always equip us. Amen po ba? Kaya naman pong kinakaharap nating pagsubok sa ating mga buhay, gaano man po kahirap, how difficult it is, or how tough it is, tandaan po natin, do not be discouraged also. Dahil ang Diyos ay kasakasama natin. No? Kasakasama po natin. Meron pong Diyos dun sa kalangitan, meron pong Diyos dyan na talagang nagligtas sa atin, nagbigay ng buhay sa atin, nabubuhay sa atin dyan within us. He's living inside us. Kaya naman pong hinaharap natin pagsubok, ulitin ko po, don't ever give up. Huwag kang mag-quit, kapatid. Kasi kapag nag-quit ka, parang sinabi mo rin na, you're giving up on God. Hindi po ba? Yung Diyos na nagmamahal sa iyo, nag-give up ka sa Kanya. Parang ganun po ang sinabi natin, nag-give up ka na sa Diyos na nagmamahal sa iyo. At ito pa po ang napakaganda po kay Paul. Alam niyo po ba, yung vision niya lagi, yung nakikita po niya lagi yung cross, always before Him. Yun po ang lagi nating tandaan. The cross, always before us. Yun po ang vision ni Paul. That the vision of the cross always before Him or us. Yun po ang tandaan natin. Kaya sabi po ni Paul dito sa Galatians, basahin po natin 6:14, ang krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siya kong ipagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Pakasarap po ng sinabi ni Paul, no? Para sa kanya daw po, yun nga, ang Panginoong Jesucristo lamang ang lagi niyang ipagmamapuri. Kasi nga daw po, sa pamagitan ng krus, patay na ang sanlibutan para sa kanya. At ako'y patay na para sa sanlibutan. Talagang nakafocus po talaga din si Paul dun sa krus. Kung saan nagmula ang biyaya ng Diyos, na kung saan din ang kaligtasan ay naranasan ng mga bawat nagpag-isa sa Kanya. So ito po yung challenge. Kung si Jesus po, or si Paul, hindi nag-give up. Si Jesus hindi siya nag-give up. Sinacrifice po niya yung buhay niya para po magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. The salvation. Kapatid, ikaw pa kaya? Ulitin ko, si Jesus naging tao po siya. Naramdaman din po niya yung persecution. Naranasan din po niya masaktan. Naranasan po niya talagang mga pagsubok. Pero alam niyo, hindi po siya nag-iba para sa atin. Talagang inialay po niya ang kanyang buhay para po magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya I do believe sa oras po nito, God keeps on reminding us, ulitin ko, not to give up also. Sabi po niya sa Philippians 1:21, for me to live is Christ,
to die is gain. Yan ang sabi ni Paul. Kung mabuhay daw ay kay Kristo, ang kamatayan daw para sa kanya is gain. It means, yun po yung perception ni Paul. Yung pong, yung buhay niya, it will live to Him, through Him, for Him, with Him, about Him, everything, live about Jesus only. Yan po si Paul. Yun po yung buhay niya. Kaya po minsan ang tanong is, minsan na nasasabi ng isang Kristiyano, ang tanong sa mga Kristiyano, mahal mo ba ang Diyos? Sasabihin niya, oo naman. Di ba? Parang ang dandaling sabihin minsan, do you love God? Sasabihin niya, oo naman. Yes, I do. Mahal naman ko ang Diyos. Mahal mo ba siya? At tanda ang sumunod sa Kanya? Oo, syempre naman. And the last question is, kung mahal mo siya, do you really love Him enough to suffer for Him? Minsan ang sasabihin, depende. Depende sa sitwasyon. Yan po nasasabi ng karamihan. Ano po? Pagdating dun sa, do you really love Him? Are you willing to suffer for Him? Sasabihin nila, depende siguro sa sitwasyon. Alam niyo kapatid, darating at darating yung mga point. Talagang, we will suffer for Him. Yung suffering, kinuha na ni Christ, sabi natin, ba't nandito tayo sa mundo? Nakakaranas tayo. Nakakaranas tayo ng iba-ibang klaseng na sitwasyon sa buhay natin. And po yung nauunawaan po ni Paul that he's really willing to suffer for Him. Para po talaga, sundin po niya yung pinagagawa ng Diyos sa Kanya. So, ulitin ko po, alam po natin ang Diyos ay full of grace, full of mercy, and full of love. Huwag natin kalimutan yan. Kaya tandaan po natin, kapag tayo nahihina, hingi tayo ng lakas sa Kanya. Lack of knowledge, hingi tayo na sa Kanya. Wisdom, hingi po tayo sa Kanya. Kasi mabiyaya po ang Diyos. Sagana po magbigay ang Diyos. Ano po? Kaya, kung alam mo na ang Diyos ay nasa iyo, ulitin ko po, kung alam mo ang Diyos ay nasa iyo, hindi ka dapat mag-quit. No? Hindi ka mag-give up. But you will keep going on. Ang tanong po ngayon, ano po ba yung mga sitwasyon sa buhay natin na minsan parang gusto mo na mag-give up? You are tempted to give up. Alam niyo po itong message na ito, actually nagulat din po ako. Kasi talagang ramdam ko, He's really speaking, even sa akin. Kasi po, talagang darating at darating ang tao dun sa mga punto minsan. Ano po, na talagang, kailangan mo talagang itayo kung ano yung nais na pinapagawa ng Diyos. Ano man ang mangyari. Ulitin ko kapatid, huwag ka mag-give up. Sa anak mo, sa family, sa marriage, financial ba yan, sa health mo, huwag ka mag-give up. Kasama mo ang Diyos. Taglay mo ang kalakasan niya. Panghawakan mo ang mga salita niya at alalahanin mo palagi yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. At pag alam mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, kahit sa mga pagsubok, kaya mo mag-rejoice dahil alam mo hindi ka nag-iisa. At habang ikaw ay nagre-rejoice, kapatid, lagi mong tignan yung cross. Lagi mo din tignan yung prize na naghihintay para sa iyo. Dahil ikaw ay tinawag ng Diyos na buhay. Amen po ba? At sa oras na ito, tayo po ay mananalangin. Pasalamatan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kapatid, alam ko minsan the reason why you want to give up it is because you're facing the situation fearfully. May takot ka. Minsan nararamdaman mong hopeless na yung situation. But I want you to know this. Tandaan mo ito kapatid. O yung iba naman, rebelliously nila hinaharap yung mga pagsubok. Ulitin ko kapatid, nandiyan ang Diyos. Buhay siya. If you receive Christ as your Lord and Savior, He's your strength. At ayaw kanya mag-give up. Ayaw kanya mag-quit. He wants you to keep going on. Okay, huwag mong tignan yung situation, yung mga nangyari sa buhay mo. O kung titignan mo man ito, tignan mo ito courageously.
Ulitin ko, courageously. Tapang ka. Kasi alam mo, yung mga difficult times ng buhay natin, alam ng Lord yan. Hindi yan lingid sa Kanya. And the minute nagtiwala ka sa Kanya, I'm telling you, hindi ka talaga mapapahinga sa Kanya. Ano po? Sige po, let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. We thank you, Father, because you have given us your presence, your Holy Spirit. Siya nag-iikot sa amin para maging matatag, magkaroon lagi ng hope sa aming mga puso. And we will not fear ano man ang mga situation na mangyari sa aming mga buhay. As long, Panginoon, naniniwala kami na kami tinawag mo. Just like Paul, na meron kang plano sa buhay niya. As long, O God, alam namin buhay na Diyos at makapangyarihan ang Diyos na pumili sa amin. Panginoon, kahit anong daanan namin mga sitwasyon ng buhay, hindi kami, Panginoon, magkukwit. We will keep going on. Or we will keep moving on. Yun po ang nais mo, Panginoon. And tunay nga, Diyos, kung si Paul, napagtagumpayan niya ang mga hamon sa buhay niya, ikaw, Panginoong Yesus, ganun din. Naranasan mong iniwan ka ng mga disipulo mo, naranasan mo, Panginoon, yung mga nakakita ng mga himala mo, hindi pa rin sila naniwala sa'yo. Naranasan mo, Panginoon, na magutom, makuyat, then naranasan mo ang lahat ng pahirap. Mga taong minamahal mo ay, God, sila pang sumisigaw na ipako ka sa krus, ipako ka sa krus. So, hindi rin po biro ang pinagdaanan mo, Panginoon. I do believe tonight, you keep reminding us, kami, Panginoon, harapin namin courageously yan ang mga situation na mangyari. Ulitin ko, Panginoon, kasama ka namin. Hindi kami nag-isa. We have your presence. We have your Holy Spirit. Kaya sa gabing ito, dinudulog ko rin po, Panginoon, ang mga bawat nanonood. Sila, Panginoon, na nalulupaypay. Sila, Panginoon, na nalulungkot. Sila na natatakot. Sila, Panginoon, na nawawala ng pag-asa. I pray for them, Lord. Sila na may mga sakit at karamdaman. Abutin mo sila. Remind them, Lord, not to quit. Remind them to keep going on. Dahil buhay ang Diyos na nandyan sa kanilang tabi. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mawalan sila ng pag-asa. Salamat po muli sa gabing ito, sa mga salita mo. Nagbibigay, Panginoon, ng katatagan sa bawat isa. Wala kaming itataas, wala kaming pararangalan, kundi ang pangalan ni Jesus lamang. Sa iyo ang pagsamba at papurihan ni Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. And let's continue to worship the Lord. Samahan niyo po muli kami. Purihin po natin minsan pa ang ating buhay na Diyos. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy.
tandaan natin, there's always a reason to rejoice. Pwede masasabi mo, Lord, I don't know how and I don't know why. But tandaan mo lagi, God will never leave you, nor forsake you. Ulitin ko, we always have the reason to rejoice. Nandiyan ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, nandiyan ang presensya niya. Muli, ito ang sinasabi ng aking mga labi. Tandaan mo palagi, hindi ka nag-iisa. Ang buhay na Diyos at makapangyarihan ay kasakasama mo. Kaya, tayo po muli na mag-rejoice. Let's rejoice and keep praising the Lord. Ano? Praise God. I love you all with the love of Jesus. Every praise is to our God. Every word of worship is what I call. Every praise is to our
Lalapit mo with the love of Jesus.